Agad nagpahayag ng suporta ang ilang senador sa Supreme Court ruling na dapat isauli sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang inilipat na 60 billion pesos excess fund sa National Treasury. Para kay Senator J.V. Ejercito, isa sa mga pangunahing may akda ng Universal Healthcare Law, ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth ay isang pagtatama. Hindi anya dapat tinatawag itong excess funds lalo na't kulang pa rin ang pondo ng ahensya para sa kalusugan at maraming mamamayan ang nabibigatan sa gastusing medikal at pagpapaospital. Binigyan din naman ni Senador Christopher Bongo na ang pondo ng PhilHealth ay para sa PhilHealth. Hindi lang anyang malaking panalo ang desisyong ito ng Korte Suprema, kundi maituturing rin na hustisya sa mga Pilipino, lalo pa ang mga mahihirap na pasyente na napagkaitan ng sapat na serbisyong medikal. Iginit naman ni Senador Risa Hontiveros na labag sa konstitusyon ang ginawang paglipat ng reserve funds ng PhilHealth. Isaan niya itong pagtutuwid ng Korte Suprema sa malaking pagkakamali ng gobyerno at masisiguro ang pagsisilbi sa lahat ng Pilipino ay sa mithiin ng universal health care. Habang para kay Senador Loren Legarda, tama ang desisyong ito at kasang-ayon sa matagal niya na ring ipinaglalaban na dapat manatili sa PhilHealth ang sariling pondo nito. Umiiral niya ang mga subsidiyo upang protektahan ang sambayan ng Pilipino at hindi upang ilihis sa ibang layunin. Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian, may 60 billion pesos na alokasyon na sa proposed 2026 national budget. Bukod pa ito sa 53 billion pesos na regular na taunang pondong inilalaan ng pamahalaan para sa PhilHealth. Kasang-ayon niya ang 60 billion pesos allocation na ito sa Supreme Court ruling. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.